Hindi daw pinayagan si former President Rodrigo Roa Duterte na mag-hold ng prayer rally sa Bulacan. Well, yan ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo updated sa issue ng bansa. Okay, so nitong mga nakarang araw is ugong-ugong na naman itong prayer rally na gagawin ng ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte. Kung ating matatandaan is merong prayer rally na ginanap doon sa Davao City noong February at noong last month is meron ding prayer rally na ginanap dito sa Liwasang Bonifacio dito sa Metro Manila. Okay, so yung kanilang prayer rally is about dito sa against nila sa Chacha at against din sila dito sa kasalukuyang administrasyon kasi dahil sa mga samot-saring issues, especially ngayon na frontline ng black propaganda ang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. And in case, in fact, itong si Kibuloy nga is meron ng warrant of arrest at tinutugis na ng batas. Now, itong sa Bulacan is meron sanang prayer rally na gaganapin. Kung ating matatandaan, noong mga nakarang eleksyon is landslide ang panalo ng mga Duterte dito sa Bulacan. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte is landslide din yung kanyang pagkapanalo dito sa Bulacan noong 2016 at kay VP Inday Sara is landslide din yung pagkapanalo niya noong previous election 2022. So itong ibig sabihin niyan is itong Bulacan is baluarte rin nila Duterte, even though hindi naman taga Bulacan itong mga Duterte, pero yung mga Bulakenyo is pro Duterte sila. Isa itong Duterte region. Okay, isa itong probinsya ng mga Duterte. Kasi malaki ang mga project ng mga Duterte diyan. Halimbawa na lang noong secretary itong si Mark Villar, 'di ba? Napakalaking mga proyekto ang ginawa ni Duterte diyan. Example, yung mga flyover, yung mga tulay. Okay, yung malaking tulay diyan sa Bulacan na kung saan is pinagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte, part ng kanyang build project. Okay, natandaan ko si Mark Villar yung secretary noon at napakarami niyang naipatayo pa ng mga I think meron ding train ata na tinayo diyan sa Bulacan. So, mahal ng mga Bulakenyo itong si former President Rodrigo Roa Duterte, pero sa ngayon is ayaw umano na magkaroon ng prayer rally si former President Duterte dyan sa Bulacan. Okay, at alam naman natin na yung kanilang mga government officials dyan is dikit ngayon dito sa kasalukuyang administrasyon. Maybe pinagbawalan sila. So, yun lang po ang reason nun. Kasi kung ang mga tao is okay naman, wala namang problema, basta hindi lang maghahasik ng gulo dyan sa lugar. Kung prayer rally lang na meron lang mag-i-speak sa harap at yung mga gatherings lang, okay po yun. Pero pag meron ng politiko kasi na involved na ipagbabawal yung rally is, yun doon na po yung problema. Okay, kasi kung ayaw, so hindi sila bibigyan ng permit, so illegal po yung maging rally nila, which is hindi rin po maganda. So ang napagkasunduan is dito sila sa Davao del Norte, dito sa Tagum City. So doon sila mag-held ng rally. At itong rally nila, 'di ba, tinatawag nila na hakbang ng maisog or Step of the Brave sa Ingles. So bakit napapadalas itong mga prayer rally nila former President Rodrigo Roa Duterte? So ito para sa akin, ito ang aking analysis at ito ang aking nakikita kasi mag-election nga next year at nagpapakita na sila ng kanilang presensya. Okay, at itong ginagather na ni former President Rodrigo Roa Duterte yung possible na line-up niya para sa susunod na eleksyon kasi kailangan na magkaroon ng malalakas na line-up itong si former President Duterte dyan sa Senado and even sa Congress. At alam naman natin itong Davao del Norte, isakop pa rin ng Davao Region at yan ay baluarte ng ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte. So magkakaroon sila doon ng rally mga kapolitika at baka meron namang attend na malaking abangan natin si Amy Marcos kung siya ay attend kasi itong si Amy Marcos is dumidikit din dito at napapansin ko na loyal at solid itong suporta ni Amy Marcos kasi mag-election nga next year at kailangan niya din yung boto ng Mindanao. Kasi kung sino man yung mga politiko na mag-against or maging anti-Duterte is
talagang masisiruhan sila dito sa Mindanao kasi ang Mindanao po hindi po basta-basta yan, napakalaking boto po ang pumapasok mula sa Mindanao. So baka sasama din to si Revilla, hindi natin alam. Itong si Nabongo, sila Bato, so kay Duterte na side na yan. Pero hindi natin alam itong si Tolentino, itong sila Lapid, kung saang slate sila magjo-join baka dito sa kasalukuyang administrasyon. Pero ang ating pag-usapan itong kasing itong usapin ng charter change, ito yung tinatalakay dito sa prayer rally, even though doon sa previous na mga prayer rally nila former President Duterte, itong charter change or itong pagbabago ng konstitusyon. Bakit ito yung tinatalakay nila? Kasi kung mababago yung konstitusyon, mga kapolitika, is wala nang election sa 2028, wala na pong eleksyon kung mabago yung ating konstitusyon. So yun ang ayaw ni former President Duterte, kasi hindi na tayo makahalal ng gusto nating mga politiko at sila na lang dyan sa Congress, at sa Congress ang mamimili kung sino yung gusto nila na maging Prime Minister. So yun ang pinakaayaw ni former President Rodrigo Roa Duterte, kasi si Inday, 'di ba, malakas din si Inday, at gusto niya pa na maging presidente yung kanyang anak. Kasi maganda naman talaga ang adhikain ni Inday. At napapansin ko dito sa Mindanao kasi is napakaraming project ngayon na kung saan is minana ni Bongbong Marcos doon kay former President Rodrigo Duterte, except na lang dito sa railway project na iko-connect sana yung mga probinsya sa Mindanao sa pamamagitan ng tren. Hindi na natuloy yun kasi umayaw na yung China, kasi nga 'di ba kinalaban ni Bongbong Marcos itong China, at nawalan na rin ng gana itong China, at wala pa silang nakikita or nakakausap ngayon na posibleng pumalit dito sa China. Hindi pa naman nagsabi ang Japan na sila ang papalit, pero yung China is umayaw na sila kasi nga pinakalaban ni Bongbong Marcos, instead na kaibiganin sana para matuloy yung railway project dyan sa Mindanao. Pero napapansin ko napakaraming malaking project ngayon na nasa Mindanao, kasi ilang taon, ilang dekada na po na pag-iwanan ang Mindanao, at nung panahon lang ni former President Duterte is talagang nag-boom or nagkaroon talaga ng pagbabago yung Mindanao when it comes to public works or yung mga kalsada, yung mga infrastructure, yung mga construction, ibang-iba, malalaking mga project like yung mga tulay, yung mga mahabang kalsada, na ipatayo po ni former President Rodrigo Duterte. Kung kaya ito yung reason bakit mahal na mahal siya ng mga taga Mindanao, at kung sino man yung kakalaban talaga dito sa mga Duterte is talagang masisiruhan sila sa Mindanao, kasi napakarami pong improvement yung nakita ng mga tao doon, at hindi nakakalimutan ng mga tao yun. Kung kaya nga itong si VP Inday Sara is na-impluwensyahan niya ang Mindanao na iboboto si Bongbong Marcos ng previous election, kasi kilala ang mga Duterte sa Mindanao at popular sila doon, even especially dito sa kanilang region sa Davao City. Okay, almost 80% more than 80% pa nga ng Davao region is bumoto kay Bongbong Marcos. Ganun ang impluwensya ng mga Duterte sa Mindanao, mga kapolitika. Okay, so yun lamang ating pag-uusapan sa videong ito. At nakikita ko nga doon yung bagong tunnel sa Davao, mga kapolitika, is napakaganda po, at talagang yung salapi ng taong bayan nung si former president pa ang presidente is nakikita talaga yung resulta or yung bunga, na talagang hindi nila binulsa yung salapi ng taong bayan, bagkus ginamit ito sa mga makabuluhang proyekto. Okay? So yun lamang ating pag-uusapan sa videong ito, mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masabi dito sa pagkansela or pag-ayaw ng Bulacan government sa prayer rally ni former President Rodrigo Roa Duterte para himukin or gisingin ang mamamayang Pilipino? Please comment down below, at please huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, mga kapolitika, dito sa aking YouTube channel. Okay? Para kayo updated sa issue ng bansa. At maraming salamat sa inyong suporta, panonood, pakikinig dito sa aking channel.